para makita nyo naman yung mga life ng mga engineers working in oil and gas na dahilan na bakit mahal yung oil at saka gas. Kasi baka akala ng iba nagpapanday ako. Akala ko mechanical engineer yan. Bakit nagpapanday na lang yan? O, diba? So, huwag tayo masyadong judgmental. Baka po mapahiya tayo. Okay? Some people really trying to provoke you, to show you what you have, and your knowledge, your experience in life. Dahil nga minsan, ang tingin nila sa sarili, sobrang taas nila. So sometimes, I want to give them their own medicine also. Hello everyone, good morning and welcome. So today, bali mag-share tayo about sa aking career. Kasi baka akala ng iba nagpapanday ako. Akala ko mechanical engineer yan. Bakit nagpapanday na lang yan? O, diba? So, huwag tayo masyadong judgmental. Baka po mapahiya tayo. Okay? The first job that I had, I was a maintenance engineer. So, ibig sabihin, nagme-maintain kayo ng mga machines. And then, dahil nga maintenance, syempre, babae, mechanical engineer. Taas ng pangarap. Tapos yun, nag-resign ako. So, not even one year, I resigned and I applied in the other company. And I was, the second job, I was in production. So, I work as a junior production supervisor at the time. And then, yung mga tao na hinawakan ko, ang pinakamadami so far na nahawakan ko nung time na yon, 75 lang naman sila. Yung mga subordinates ko, including operators. So, ayan. So, after na nag-work ako ng production supervisor, syempre, I'm so ambitious when it comes to my career. Nag-transfer ako. It's not because na grabe kasi yung sa production supervisor. I don't know if my operators are watching this. Pero kasi dati, we were working 12 hours a day. Tsaka yung iba kong operators, nag-work ng 16 hours. So, ganun sila kasipag magtrabaho. So, for me, single naman ako. So, parang grabe kahit paglaba dati. Wala na akong time maglaba. Yung reason ko ng pag-resign ko talaga noon ay yung, yung schedule. Kasi nasa peak season talaga, 12 hours a day, 7 days a week, kahit Sunday, minsan may pasok ka talaga. So, ganyan siya. Pero yung mga operator ko, tuwang-tuwa yan. Hi, baby. Mom, I have to return this. Why? Say hi to my vlog here. Hi! Why you want to return that? Because it was not free, it was 4. I gave her 4 bond papers, pero yung hiningi niya 3, so she... But one of them I have to take 4 minus 1 is free. Yes, 4 minus 1 is 3. Kailangan niyang i-return. Diba? Asa na ba tayo? So, ayun. After nung nag-work ako... And Mama was... was, So pretty, What do you want? I don't know what you are doing. I'm vlogging. I'm only talking vlog. Huh? I'm sharing the work of Mama before when I was young. Are you sure? Yes. Sometimes I was doing like that. Run! Run, why? Because Mama, I'm about to park now. Sorry. Okay, let's go. You go. So, ayun. After nang nag-work ako sa manufacturing, mga 2+ years, nag-resign ako and I transferred to a manufacturing then, but my work, I was a safety engineer and also a quality assurance. Ganon. So, I was reporting directly to the Japanese. So, ang daming trabaho, sobra.
Yung maliit siya kasi na company, but you are, seems like yung 5 posisyon, ikaw yung gumagawa nun. So, it was not again the taste of job that I want. So, before ako nag-28, kasi this is one thing that you should remember ha, yung mga palipat-lipat ng work, kasi ako, ang dami ko talagang nilipatan ng work, bago ko talaga nahanap kung ano talagang job na gusto ko. So, yun. This is for the kids there na gustong mag-focus sa isang work. Maximum po na age nyo na dapat nakasettle na kayo sa anong your work nyo ay bago kayo mag-28, 26, 27, dapat nakasettle na kayo sa anong gusto nyo yung job. So, ayan. After that, it's too late na para mag-change pa kayo ng career. So, after that, nag-change ako ng careers. Talagang inisip ko, ano ba talaga ang gusto ko? So, yun. So, since nakita ko kasi yung mga kaklase ko, kasi as a mechanical engineer kasi, sa Pilipinas, you have a lot of opportunities and a lot of field na pwede mong pasukin. Napaka-wide ng career ng field ng mechanical. Kasi unlike dito sa Europe, pag mechanical, you should be focused if you want only on automotive, if you only want on manufacturing. In Philippines, it's different. It seems like you should be, the experience will take you to the path para magiging specialization mo yon. Ganon yung difference dito sa Europe at saka sa Pilipinas. So, sa Philippines, if you started in manufacturing, you will get all in manufacturing kung hindi ka na mag-shift na career. What I did, after that, talagang inisip ko, ano ba talaga ang gusto ko? So, I resigned as a quality assurance sa isang company. And then, after nag-resign ako, inisip ko talaga, pumasok ako kasi gusto ko sa office, sa engineering office. Kasi na-realize ko, hindi ko talaga bet na mamawak ng tao. I want to work, I want to sit down, I want to do my job, and that's all, and go home. Yung after ko na ako, nung manufacturing, nag-decide na ako, ano ba talaga ang gusto kong part, ano ba talaga gusto kong gawin sa buhay ko. So, at that time, there was a training sa piping. Training ng tagaka at saka walang sahod, allowance lang. Pero pinatulan ko yon. Pumasok ako as a trainee sa piping. Yun naman yung mga subcontractor ng isang company dyan sa Alabang. So, yun. Pinasok ko yun. Doon ako natuto na ito pala yung gusto kong trabaho. So, after nung training na yun, hindi naman natuloy yung sa company doon sa Alabang. So, we search for a job. Actually, hindi ako nag-a-apply pa. Pinapasama ko kasi wala naman akong knowledge kung anong mga company dyan sa Manila, sa Makati. Wala akong knowledge sa mga company na yan. So, isinama ko lang yung resume ko sa mga kasama ko. Mga 20 kami yata noon. So, ayan, after nun, isinama, may company na tumawag sa akin. Actually, sa dami-dami namin nag-apply, ako yung tinawagan. I don't know why, pero sometimes really, pag sayo-sayo talaga yan. Naniniwala ako dyan. Ayan, tumawag sa akin yung sa Makati. Yung sa Makati, 1 month pa lang ako. So, I was a piping designer. So, yung piping designer, gusto ko talaga yung work. Doon ko na-realize, gusto ko yung work na yon. So, after pa lang ako 1 month pa lang ako sa company na yon, since ang dami pa lang pinasahan ng mga ng mga kadati kong kasama, syempre, padala mo lang yung resume mo, pinadala ko din sa kanila kung saan. So, 1 month pa lang ako doon sa company sa Makati, may tumawag na sa akin ng company sa kabila. So, ganun din. So, tumawag yun. Mas malaki yun. Kasi yung sa Makati, mga ilan lang kami eh. Sa Pasay, yun, mga kami doon, 800 na employee yung nandoon. So, doon ako tumagal. Pero, after yun, hindi po ako naglipat after 1 month. Kasi, di ba, kaka-hire lang sa akin sa Makati. Tapos, ko muna, nag 1 year ako. After ko 1 year, tumawag ulit yung company sa akin. Doon ko na siya
nag-change ako lipat ako. May company naman eh. Mahirap naman yung lumipat ka tapos wala kang paglilipatan. Hindi pala ako nagre-resign kung walang paglilipatan. So, ayan. Tumawag sa akin yung sa Pasay. Nung tumawag sa akin yung sa Pasay, it just happened na yung company ko sa Makati, 2008, nang layoff. So, timing lang na paglipat ko, nag-layoff. Sana hindi sana ako nag-resign kaagad para nakakuha naman sana ako ng pera doon sa Makati. Kaso nag-resign na ako. Noong January paglipat ko, nang layoff sila. So, nagbayaran sila, di ba? Ako wala, kasi naglipat na ako eh. So, ayun, hindi ko naman alam yun. Blessing in disguise lang din, nakalipat kaagad ako. So, ayan, after nung sa Makati, sa Pasay, yun yung time na ilang months pa lang ako, 6 months, pinadala nila ako sa Japan. So, yung office sa Japan, yeah, I'm happy and I'm glad for the management, for my managers, and to those who hired me. Salamat sa 3 bosses. Pero, sad to say, yung manager ko namatay na po. Yun, yung manager ko dati, namatay na po siya. Bata pa siya, pero namatay siya. Grabe. Ito, hindi to alam ng lahat. Kasi, siya yung manager ko na lahat ng trainings na kung saan ako pwede isa lang, nandun palagi ako nauna. Nilalagay niya ako sa first batch ng mga trainings. And to tell you, dito, sa lugar na to, grabe ang iyak ko. First time ko umiyak sa isang tao na hindi ko kagaano-ano. So, maybe his wife is watching kasi hinanap ko talaga yung asawa niya. Hinanap ko talaga sa Facebook. Tapos yun, grabe iyak ko. Iyak na naman ako. So, siguro dahil sa tulong niya sa akin at saka na-build up yung career ko sa piping design. Grabe, grabe. Wala nakakaalam yung asawa ko kasi, he was wondering, ba't iyak ako? Grabe talaga yung iyak ko. I really appreciated everything what he has done to me sa mga trainings na nilalagay niya ako doon sa mga first batch ng trainings. Actually, wala man naman ako masyadong experience pa sa piping. Pero yung mga training minsan kasi, yung mga sinasabay sa batch mo, mga 10 taon na sila dyan sa company. Tapos ako, ilang taon pala ako? 1 year. 1 year pa lang ako sa piping. Tapos sinasama ka sa mga matatandang yan. Sinama ko. Peace. Sinama ko nila sa mga matatanda. I really appreciate those opportunity na binigay nila sa akin. So, yung sa manager ko, at saka sa pinaka-highest na Filipino dyan sa company na yan, thank you so much. I don't need to mention the names kasi. Pero, na-appreciate ko po lahat yon. Tapos, yun, pinadala. Wala pa akong 6 months. Supposedly, that company will send you outside the country pag 2 years ka na. So, wala pa akong 6 months. Pinadala nila ako sa Japan. I worked there. At saka, ang ganda kasi sa Yokohama yon. Hello sa mga dyan sa Yokohama. Sa building na yan. Ako sa Japan. Sa company nila. Pero yung company is may joint venture na 2 company. Doon kami nag-office sa kabilang kumpanya. So, yun yung office namin. Na overviewing yung clock dyan sa Yokohama. At saka yung port dyan. So, ganyan kaganda. Tsaka mga cherry blossoms. Palakad-lakad ka. O, diba? Ang ganda ng place. So, next time na din yon yung mga experience natin sa Japan. Next time na din natin i-discuss yun. So, ganyan. So, when I was in Japan, I really enjoyed the stay there kasi pinadala ka ng company, tapos may sahod ka naman. So, everyone wants sa company na pinapadala kasi malaki naman talaga yung opportunity pag ipinadawala ka. Kasi one thing, nakapunta ka na sa ibang bansa. Makakagala ka na. Tapos, free accommodation ka pa, may allowance ka, dollar account, yen account, and peso account. O, diba? Saan ka pa? Tapos, yung daily allowance mo sa pagkain lang. So, sobra-sobra na nga eh. Sobra-sobra yung pagkain na allowance. Kasi tayong mga Pilipino nagluluto. Kasi doon, ang mahal diba ng pagkain sa Japan, diba?
So, yung allowance mo, kung iluluto mo, sobrang tipid mo talaga. Yun yung sekreto doon. So, kung mahilig kang magluto, edi tipid na tipid ka. Pero kung kagaya ko, kumakain din minsan sa labas, dyan sa Landmark Tower. Sa Landmark Tower, yun yung next. Sa office is yung second highest building after Landmark Tower sa Yokohama. Doon kami nag-office. So, diba? So, ganyan. Tapos, after nun, umuwi na ng mga 5 to 6 months ako doon sa Japan. Nagtrabaho at pagala-gala. Trabaho ba yun? Gala-gala. So, yun. Tapos, para sa akin, ang gaan ng work. Ang gaan ng work. Kasi utak mo lang tatakbo dyan eh. Yeah, I like it. The first time I experienced snow was in Japan. Yun. Tapos, after nung sa Japan, umuwi na. So, after nang umuwi ako sa Pilipinas, mga ilang ano lang ba ako? Nakastay pa naman ako ng mga isang taon eh. Sa kalahating taon. Na-bored na naman ako. Dahil nakatikim na nga ako ng sweldo sa labas, I wanted to work outside Philippines. This is one of the main reason. Yeah, after nun, nag-apply ako sa Australian company. So, it was a Japanese company. So, nag-apply ako sa Australian company. After nun, bakit ako lumipat? Lumipat ako kasi supposedly, ipapadala ako sa Australia. Kaso lang, yes baby. Actually, I have another paper there. Okay. So, after nung pinadala, nag-aantay ako na ipapadala ako sa Australia. Yes, baby. Mama, what do you say? Mama is waiting to be sent in Australia. Be sent by Australia. To Mommy, Australia. To Australia. So, yun. I was waiting na ipapadala ako sa Australia, but Because she loves the Australia too. I have friends in Australia. I have a lot of friends in Australia. Really? Yes. So, yun. Thank you. So, yun. Nung ipinadala ako, hindi naman ako pinadala sa Australia. Tsaka yung company namin dyan, konti lang kami sa piping, sa oil and gas. As in, konti lang, taga-ilan na kami sa aming department. Tapos, nag-resign pa yung manager namin. So, sometimes, minsan, pag yung pinaka-manager na nag-hire sa'yo at nag-resign, di ba? You know the feeling, yung mga taong nasa under ng mga manager na nagre-resign. After that, naghahanap na ako ng trabaho kasi parang walang pag-asa na mapadala ako sa Australia. So, I find a work I was applying by myself. Nag-apply ako sa Korea. So, next time, i-discuss ko din kung paano ako nakarating sa Korea. Wala akong trabaho sa labas. Discuss natin. Kasi ngayon umuulan, kaya autumn na, kaya paulan. Init, ulan, init. So, ayan. Wala dito asawa ko dahil nag-shopping. Kasama yung mama niya. So, I took this chance na mag-vlog about my career path. So, ayan. After nun, nag-apply ako sa Korea na job. So, I was hired as piping design engineer in oil and gas in Korea too. So, yan. So, yung pag nakita mo minsan sa Pilipinas, piping designer, piping design engineer, actually, pareho lang yung trabaho nun. Magkaiba lang ng title. Pero normally, yung mga requirements nun, mechanical engineer. Doon, sa field na yun. After nung naano ako sa Korea na hire, hindi pa ako nagre-resign. Yung sigurado na talaga, yung papers ko, na may visa na ako, nag-resign na ako. Kasi sigurado na may papers na ako sa papuntang Korea. So, that's the time that I work in Korea as piping design engineer. So, anyway, yung sa Japan ko at saka sa Korea, may visa. Those mga visa ko doon ay engineer po, yung visa natin. Yun, ang sa Korea din naman, I was working sa Seoul din. Medyo malayo yung accommodation namin. Pero, yeah. So, I will discuss with you also next time the experience that I had sa Korea din. Yung mga gustong pumunta na Korea. Tapos, what are the benefits? Kung ano bang mas prefer ko naman sa Korea or Japan. Next time na lang yan. Madami tayong i-vlog about sa mga life experience. Kasi, syempre, ilang taon na din tayo, marami na tayong mga life experience na sana yung mga gustong magtrabaho sa ibang bansa
At saka, if you have choices at if you have a chance, alamin nyo muna para hindi kayo magsisi kung pagdating nyo doon, or you can have an idea kung ano pong mga advantages at disadvantages. Kasi, dito po sa field natin, as piping design, as an engineer po, bihira lang po kayo makakakita na nagwa-vlog. Busy po sila sa trabaho nila. Since mag 8 years na akong hindi nagwo-work, so share na lang tayo ng ating mga na-experience para makita nyo naman yung mga life ng mga engineers working in oil and gas, na dahilan na bakit mahal yung oil at saka gas. Tanongin nyo sila sa mga sahod nila. Ayan. Sahod reveal kayo. Ako okay na ako hindi magre-reveal. Wala naman akong work. So, ayan. So, yeah. Because in this field, the more you get older, the more your market price as a professional will be higher. So, as in high. So, ayan. So, in my case, wag na nating pag-usapan dahil wala naman talaga akong trabaho at ako'y nagpapanday lang dito sa Portugal. At alamin nyo din dan sa mga darating na video bakit ako nasa stuck dito. So anyway, so it's a choice of life naman. Minsan. At saka minsan, yung depende niya sa inyo kung niwala kayo sa destiny or life choice. So kayo na po ang maghusga. So yan. So I hope na nakakapagbigay naman sa inyo ng konting idea how's the life. Yung sa Korea. Yung sa Korea pala, yung yung accommodation, libre po yun. So, sa susunod ko na i-discuss yung mga benefits na natin sa Korea. So, ayan. So, I hope that you will get some ideas naman kung ano yung life ng isang enhinyero na nagtatrabaho sa oil and gas, especially sa piping area. Huwag tayong maging judgmental sa mga tao na akala mo nagpapanday lang engineer, nagpapanday. Hello. Anyway. Yeah. And then that's I'm happy that even though na ganyan yung mga experience sa life, still I'm not maselan to make my hand dirty. At saka yeah, it's actually a lesson for everyone na kahit ano pa ang mo sa buhay, estado sa buhay, di ba? Just be humble for your achievement and for what you have in life. Some people really trying to provoke you, to show you what you have and your knowledge, your experience in life. Dahil nga minsan, ang tingin nila sa sarili, sobrang taas nila. So sometimes, I want to give them their own medicine also. Through us, they will realize and they will learn lessons that you should not judge anyone by what you have seen because you really don't know who is that person. Until next video, mga buhay-buhay na kwento sa susunod. Okay? Thank you for watching.